Sa gitna ng dilim ng isang baryo na halos nakalimutan na ng panahon, may isang kwento na bihira lang isalaysay. Kwento na hindi basta-basta pinapakinggan dahil minsan, mas mabigat pa ang katotohanan kaysa sa katang-isip. Sabi nga nila, may mga gabing hindi gawa ng tao ang katahimikan, kundi ng takot ng lahat na magsalita. Noong gabing iyon, may dalawang kandilang puti ang magkasabay na sinindihan sa ilalim ng punong balete. Walang hangin pero ang apoy ay kumikibot-kibot, para bang may humihinga sa paligid. Ang amoy ng sinunog na insenso ay naghalo sa halimuyak ng lupa, at sa malayo, may tila ungol na hindi malaman kung galing ba sa hayop o sa tao. Doon nagsimula ang kwento ng kambal na gabunan. Si Rodel, isang lalaking lumaki sa kahirapan, ang ating pangunahing tauhan. Bago pa man siya matutong magsalita ng maayos, iniwan na siya ng ama. Ang nanay niya, isang babae na walang ibang pinanghahawakan kundi pananampalataya, ay pumanaw ng maaga, iniwan siyang mag-isa. Lumaki siyang pasa ng hiya, dala ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay na ang kandaw nila'y may sumpa. Hindi siya marunong lumaban, sa halip, natutunan niyang manahimik at tumanggap ng bawat sulyap na puno ng pagdududa. Ngunit sa bawat kanyang tingin, may bigat na hindi niya masabi. Gaze moments na parang may sinisigaw ang mata pero ang labi ay tahimik. Tanging si Jomar, ang kanyang kababata, ang nanatiling kasama niya. Si Jomar masayahin, palabiro at tila walang pakialam sa mundo. Kung si Rodel ay anino, si Jomar naman ang araw. Kapag madilim ang gabi ni Rodel, si Jomar ang nagdadala ng kwento't halakhak. Sila ang magkasalungat na hindi kailanman naghiwalay. Isang gabi habang nag-inuman sila ng murang alak sa tabing ilog, biglang naputol ang tawanan. May kumalabog sa tubig. Unay inakala nilang isda, pero nang tumingin si Rodel, nakita niya ang isang bagay na lumulutang, isang lumang litrato na natatakpan ng putik. Binunot niya iyon. At sa ilalim ng ilaw ng buwan, mababakas ang mukha ng isang babae, maputla, malamlam ang mga mata, at may hawak na dalawang sanggol. Nakakakilabot ang itsura dahil kahit luma na ang litrato, malinaw pa rin ang tingin ng babae parang nakatutok kay Rodel mismo. Dito nagsimula ang pagbabago. Simula noon, kung saan-saan niya nakikita ang litrato. Minsan sa bulsa ng kanyang pantalon, kahit tiyak na iniwan niya na ito sa mesa. Minsan sa ilalim ng kanyang unan, minsan naman ay nasa loob ng kanyang tsinelas. Wala siyang ideya kung paano ito napupunta roon. At tuwing tinitigan niya, may malamig na pakiramdam na parang may humihila sa kanya papasok sa larawan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang lumang bahay, lumapit si Jomar. Tahimik si Rodel, hawak-hawak ang litrato. Pinagmasdan siya ng kaibigan. Walang salita, pero malinaw ang takot sa mga mata ni Rodel. At sa mga mata ni Jomar, mababakas ang pag-aalala. Gaze moments. Walang tawa, walang biro. Tanging bigat ng katahimikan. Mula nang makita ang litrato, nagsimula na ring makaramdam si Rodel ng mga kakaibang bagay. May mga aso sa baryo na bigla na lang tumitigil at nakatitig sa kanya tuwing dumadaan siya. May mga bata na biglang mananahimik at tatakbo palayo. At sa tuwing nag-isa siya sa gabi, may boses na mahina ngunit malinaw, "Huwag mong talikuran ang dugo mo." Hindi niya alam kung sino ang nagsasalita. Pero naririnig niya ito palagi, sa hangin, sa tunog ng bubong, sa lagitik ng kahoy. Isang madaling araw, ginising siya ng kalabog mula sa labas. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya ang dalawang aninong magkasabay na tumatakbo papalayo. Parang mga bata pero mahahaba ang kamay, at sobrang payat na halos butot balat. Pagdilat niya ng mariin, nawala. Parang ilusyon. Pero sa sahig, naiwan ang bakas ng maliliit na paa, basa ng putik. Kinabukasan, naglakad siya kasama si Jomar papunta sa palengke. "Pare, baka guni-guni lang lahat," pilit na biro ng kaibigan. Pero halata sa tono na hindi rin siya kumbinsido.
Kung guni-guni lang bakit pati ikaw, nakikita mo rin ang litrato sa mesa ko, sagot ni Rodel, mahina ngunit mariin. Natahimik si Jomar. At sa titig nila sa isa't isa, ramdam ang bigat ng katotohanan na ayaw nilang tanggapin. Lumipas ang mga araw, lumalakas ang presensya ng kakaibang nilalang. Tuwing gabi, naririnig na ni Rodel ang iyak ng kambal na sanggol mula sa labas ng kanyang bintana. Minsan mahina, minsan malakas, minsan sabay na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. At isang beses, nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may dalawang maliit na kamay na humahawak sa gilid ng kanyang dingding, marahang gumagapang paitaas. Pero nang ilawan niya ng lampara, wala nang kahit ano roon. Hindi na siya makatulog. Sa bawat pagpikit niya, pumapasok ang parehong panaginip, siya, nakatayo sa ilalim ng punong balete, habang sa harap niya'y ang babaeng nasa litrato, yakap ang kambal, pero duguan ang bibig. Sa bawat paglapit nito, ramdam niya ang malamig na hininga. At bago siya magising, palagi nitong sinasabi, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Minsan, pilit siyang binabalik ni Jomar sa normal. Nagdadala ng pagkain, nagkukwento ng biro. Pero kahit ang tawanan ay hindi na makataka sa bigat ng paligid. Minsang nagkaharap sila, nakatitig lang si Rodel sa litrato, habang umiikot ang kandila sa mesa, kahit walang hangin. Pare, itapon mo na yan, sabi ni Jomar, pilit na malakas ang boses. Pero hindi sumagot si Rodel. Sa mata niya may halong takot at pagkalito. Parang unti-unti siyang hinihigop ng larawan. Dumating ang isang gabi na hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Bitbit ang litrato at isang lampara, naglakad siya papunta sa gitna ng kagubatan. Sinundan siya ni Jomar, pilit siyang pinapabalik. Pero para bang may humihila kay Rodel. Hanggang sa tumigil sila sa ilalim ng punong balete, ang parehong puno na nakita niya sa kanyang panaginip. At doon, bumuka ang lupa. Mula sa bitak, sumingaw ang mabahong amoy. Kasabay nito'y narinig nilang muli ang iyak ng kambal, ngunit ngayon, sobrang lapit, parang nasa mismong paanan nila. Dahan-dahan, may gumapang na kamay mula sa ilalim ng lupa. Maliit. Bata. At kasunod noon, isa pang kamay mahaba, payat, nangingitim. Nabitawan ni Rodel ang litrato. Tumama ito sa lupa, at bago pa man masira, biglang kumislap ang mata ng babaeng nasa larawan na parabang muling nabuhay. Kung ikaw ang nasa tabi nila noong gabing iyon, sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng balete, habang nakikita mong gumagapang ang kamay ng hindi mo alam kung sanggol ba o nilalang na matagal nang nakabaon sa lupa. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Matagal bago nakaalis sina Rodel at Jomar sa ilalim ng punong balete. Kahit anong lakas ng hangin, hindi gumagalaw ang mga sanga nito, parang nakabantay, parang buhay. Nang gabing iyon, hindi na sila nag-usap. Umuwi silang pareho, pero habang magkasabay sa paglalakad, ramdam ni Rodel ang bigat ng mga matang hindi nakikita pero alam niyang nakasunod. Pagdating nila sa bahay, nagpaalam si Jomar. Pare bukas, dumaan ka muna sa bahay namin. May gusto akong ipakita. Hindi na siya nagtanong. Tumango lang si Rodel at pumasok, bitbit ang larawan na ayaw na rin kumawala sa kanyang mga daliri. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Bawat saglit, naririnig niya ang isang tinig, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Paulit-ulit, gaya ng alon na bumabalik sa pampang. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ni Jomar. Doon, inilabas ng kaibigan ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Ito, sabi ni Jomar kay lolo ito. Lagi niyang sinasabi na may kasaysayan raw ang pamilya niyo, pero hindi ko naintindihan noon. Binuksan ni Rodel ang kahon. Sa loob, may mga lumang papel, sulat, at isang maliit na mutya, isang batong malakristal na kulay berde na tila nagliliwanag kapag natatamaan ng araw. Kasama nito ang isang sulat na halos mabura na ang tinta, sa bawat kambal na isisilang sa ating angkan, may isa lang na nakatadhana.
Ang isa'y magiging gabunan, nakakabit sa lupa, sa gabi, at sa mga nilalang na hindi dapat mabuhay. Nanginginig ang kamay ni Rodel. Hindi siya makapaniwala. Kung totoo ito, ibig sabihin, may dahilan kung bakit sinasabi nilang may sumpa ang pamilya namin. Tahimik si Jomar. Sa kanyang mga mata, may takot, pero may awa rin. Gaze moment. Hindi niya masabi, pero malinaw ang iniisip niya, "Pere, baka ikaw na ang huling parte ng sumpa." Nagsimulang sumikip ang mundo ni Rodel mula noon. Sa palengke, napansin niyang iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating mga kapitbahay na sanay sa kanyang tahimik na presensya, ngayon ay umiiwas, binubulong ang pangalan niya na may halong kaba. Yan yung apo ni Aling Teresa, hindi ba't may kwento raw na may ipinanganak silang kambal noon? Parang lahat ay may alam na hindi niya alam. At sa bawat titig, naririnig niya ang bulong na paulit-ulit, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Gabi-gabi, lumalakas ang mga palatandaan. Sa bintana ng kanyang silid, may aninong dumadaan, mga aninong hindi kayang ilawan ng buwan. Sa ilalim ng kanyang kama, may tunog na parang kuko na kumakalmot. At minsan, sa harap ng salamin, nakikita niya ang sarili pero may kaibang mukha sa kanyang likuran. Isang bata, maputla, may mata na wala ni kaunting liwanag. Hindi na niya alam kung totoo o guni-guni. Isang gabi, napilitan siyang lumabas. Lumakad siya hanggang sa ilog, bitbit ang mutya. Doon, biglang umalon ang tubig kahit walang hangin. At mula sa gitna, may umahon, isang nilalang na hindi niya inakalang makikita. Balot ng kaliskis, matatalim ang mata, at mahahabang kuko. Isa itong Shokoy. Ngunit hindi ito umatake. Sa halip, nagsalita. Tagapagmana ka ng sumpa. Ikaw ang huling anak ng gabunan. Napalunok si Rodel, halos hindi makahinga. Anong ibig mong sabihin? Umikot ang tubig sa paligid ng Shokoy. Matagal nang may kasunduan ang angkan nyo. Bawat kambal na isisilang, isa'y sa lupa, isa'y sa dilim. Isa'y tao, isa'y aswang. At ang uhaw ng isa ay pananagutan ng lahat. Nanlamig si Rodel. Kung ganun ako ba yon? Ako ba ang? Ngumisi ang nilalang. Tao ka. Pero bakit ganoon ang tingin ng lahat sa'yo? Dahil nararamdaman nila ang kalahating nawawala. Ang kakambal mong dapat nakalibing. Kinabukasan, nagpasya siyang puntahan ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Si Mang Kalisto, nakilala sa kakaibang mata na kayang makakita sa hindi nakikita. Pagdating niya, hindi pa man siya nakakapagsalita, tumingin na agad ang matanda sa kanya. Tao lang siya, bulong ni Kalisto, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Para bang may ibang nilalang na nakadikit kay Rodel? Hindi nagsalita ang matanda agad. Sa halip, inilabas nito ang isang maliit na kahon na may lamang abo. Ito ang abo ng kandila na ginamit ng iyong ina noong ipinanganak ka. Sinubukan niyang itago ang isa pero ang gabi, hindi maluloko. Naguluhan si Rodel. Anong isa? Huminga ng malalim ang matanda. Ikaw at ang kakambal mo. Dalawa kayong isinilang pero isa lang ang itinuring na buhay. Ang isa'y ibinaon ng iyong ina sa ilalim ng balete pero hindi kailanman natapos ang sumpa. Kaya hanggang ngayon, humahanap pa rin siya. Nanginginig si Rodel. Naalala niya ang panaginip, ang babaeng may hawak na kambal, duguan ang bibig, at ang tinig na paulit-ulit, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Sa puntong iyon, bumigat ang hangin sa paligid nila. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob mismo ng kubo ni Mang Kalisto. Tumalsik ang mga gamit, at sa dingding may lumabas na marka na para bang hinagod ng kuko. Tinatakbo ka na niya, bulong ng matanda. At hindi siya titigil hanggat hindi ka bumabalik sa kanya. Umuwi si Rodel na dalang-dala ang bigat ng katotohanan. Sa bahay, nadatnan niya si Jomar na naghihintay.
Agad niyang ikinuwento ang lahat, ang syokoy, ang albularyo, ang sumpa. Tahimik lang ang kaibigan, nakatitig, parang naglalaban ang takot at tiwala. Pare, sabi ni Jomar sa wakas, kung totoo iyan paano kita matutulungan? Hindi nakasagot si Rodel. Dahil ang tanong na gumugulo sa kanya, kaya pa ba akong tulungan, kung kalahati ng dugo ko ay sa dilim? Dumating ang gabi. Bitbit niya ang mutya at ang lumang litrato, nagkulong siya sa silid. Pero nang sumilip siya sa bintana, muntik na siyang mapasigaw. Doon, sa gilid ng dilim, may dalawang bata magkakambal. Maputla, mahahaba ang daliri, at parehong nakatitig sa kanya. Ang isa ay may hawak na kandila, ang isa na may duguan ng bibig. At sabay-sabay nilang sinabi, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Napaatras siya, nabitawan ang mutya. Tumama ito sa sahig at biglang kumislap. At mula sa liwanag nito, lumitaw ang isang imahe, hindi na ang babae sa litrato, kundi ang kanyang ina. Nakaiyak, namumutla, at tila nagmamakaawa. Anak, patawarin mo ako, at bago tuluyang mawala ang liwanag, muling nagbalik ang tinig na parang kumakalabit sa kaluluwa. Ang totoo, hindi ka kailanman nag-iisa. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Nakaupo lang siya, hawak ang mutya, habang sa paligid ay naririnig niya ang mga hakbang ng hindi nakikitang mga paa. Sa isip niya, bumabalik-balik ang mga salitang iyon, isang time loop echo, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Pero ngayong alam niya na ang kwento ng kanyang ina, unti-unti ring nababago ang kahulugan ng linyang iyon. At ang kinatatakutan niya, baka hindi siya ang dapat mabuhay. Sa baryo, lumalala ang takot. May mga hayop na nawawala, may mga sanggol na nagkakasakit, at lahat ng tao, nag-uusap-usap na may aswang na gumagala. At bawat isa sa kanila, sa likod ng kanilang mga titig, si Rodel ang nakikita nilang may kasalanan. Sa isang pagtitipon, narinig niya ang mismong salita mula sa bibig ng kapitbahay. Kung hindi siya, bakit palagi siyang nasa gitna ng mga pangyayari? Muling tumama ang sakit na matagal niyang inilihim, ang sugat ng pagiging tinatanggihan ng sariling bayan. Wala siyang kasalanan, pero para bang nakapako na sa kanyang pangalan ang lahat ng sumpa. Kinagabihan, habang umiiyak sa loob ng kanyang silid, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Wala nang kuliglig, wala nang aso. At sa gitna ng katahimikan, may dahan-dahang pagkaluskos sa kanyang likuran. Paglingon niya, naroon ang kambal, nakangiti, sabay na nakatingin sa kanya. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi niya na kayang itanggi. Ang sumpa ay hindi lang kwento, kundi dugo na dumadaloy sa kanya. At ang pinakamasakit, baka matagal nang hindi siya mag-isa sa kanyang sariling katawan. At ngayon, bago tuluyang mamatay ang ilaw ng kanyang lampara, narinig niyang muli ang bulong na tila umaalingaw-ngaw mula sa kanyang pagkabata. Dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Ngunit ngayong malinaw na ang lahat, may mas malupit na tanong na sumusunod, kung ikaw ang natirang buhay, sino ang nawawala? Mula nang lumabas ang katotohanan tungkol sa sumpa ng kanilang angkan, hindi na naging pareho ang araw ni Rodel. Ang simpleng paghinga sa umaga ay may kasamang bigat. Tila ba bawat galaw niya ay pinagmamasdan, bawat hakbang ay sinusundan ng aninong hindi niya makita. Laging nasa kanyang bulsa ang mutya, at hawak-hawak niya tuwing gabi ang lumang litrato ng babaeng yakap ang kambal. Ngunit sa pinakaloob niya, mas mabigat pa ang dala niyang alaala, ang trauma ng pagkabata, ang pagkawala ng kanyang ina, at ang tanong na paulit-ulit na bumabalik, kung dalawa nga kaming ipinanganak, bakit ako lang ang narito? Habang naglalakad sa palengke isang umaga, napansin niyang mas lumalayo na ang mga tao. Ang dating simpleng mga bulong ay lumalakas na ngayon. Yan yung may sumpa, hindi ba't may nawawalang hayop na naman kagabi? Laging nandyan siya kapag may nangyayari. Parang sibat ang bawat salita. Gusto niyang sigawan ang lahat na wala siyang kasalanan. Pero gaya ng dati, nanatili siyang tahimik. Gaze moment. Ang mga mata niya'y puno ng hinanakit, ngunit walang salitang lumalabas.
Sa di kalayuan, nakatitig si Jomar, hawak ang isang supot ng gulay. Tila gustong lapitan si Rodel pero nag-atubili rin. Sa kanilang mga mata nagtagpo ang lungkot at pagkakaintindihan, isang kaibigang gustong sumalo ng bigat, pero walang magawa. Kinagabihan, nagpakita ang panaginip na mas malinaw kaysa dati. Nasa ilalim siya ng punong balete, hawak ang isang lampara. Sa kanyang harapan, naroon muli ang kambal, nakangiti, duguan ang mga bibig, sabay na umaawit ng isang kantang walang salita, puro himig ng hilakbot. Sa tabi nila, nakatayo ang kanyang ina, bitbit ang singsing na lagi niyang daladala noon. Pagmulat niya, halos mabitawan niya ang mutya. Pagdama niya sa kanyang bulsa, nandoon pa rin ang singsing ng ina. Luma at kupas, pero iyon na lang ang natitirang tanda na minsan siyang minahal ng isang taong agad na nawala. Lagi niya itong dinadala, kahit hindi niya kailanman na itanong sa ina kung bakit ito mahalaga. Ngayon, ang singsing ay tila isa pang paalala na baka simulat sa pool, alam ng ina ang sumpa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mawala ang ilang bata sa baryo. 3 gabi sunod-sunod, may ulat ng mga batang hindi na nakauwi. Ang mga magulang ay umiiyak, ang mga tao'y takot na takot. At sa bawat usapan, pangalan ni Rodel ang laging binabanggit. Kung hindi siya, sino pa? Laging sa paligid niya nangyayari. Dumating pa sa puntong may 3 kalalakihang hinarang siya sa daan. Rodel, kung may tinatago ka, ilabas mo na. Dahil baka ikaw na mismo ang panganib dito. Wala siyang naisagot. Tumingin siya sa kanila ng matagal, at doon nila nakita ang takot at pagod na hindi kayang ipaliwanag. Gaze moment. Ang kanyang katahimikan ang nagsilbing sigaw, isang sigaw ng taong hindi alam kung siya ba'y biktima o salarin. Kinagabihan, umupo siya sa loob ng kanyang bahay, kandila lang ang ilaw. Hawak niya ang singsing ng ina at ang mutya, habang nakasandal sa dingding. Sa paligid, ramdam niyang may kumikilos, mga aninong dumarating at lumilipas, parang may nagmamasid sa bawat hinga niya. Bakit ako? Bulong niya sa dilim. Bakit ako lang ang naiwan? Walang sumagot. Pero narinig niyang muli ang boses ng kambal, pabulong sa kanyang tainga, hindi ka nag-iisa kahit ayaw mong aminin. Napatakip siya ng mukha. Ang bigat ng hiya, ng takot, ng kasalanan na hindi niya maintindihan. Kung totoo ngang ibinaon ng kanyang ina ang kakambal niya, ibig bang sabihin siya mismo ang dahilan ng lahat ng sumpa? Isang araw, bumalik siya kay Mang Kalisto, ang albularyo. Kung totoo ang sumpa, paano ko ito tatapusin? Tanong niya. Tumingin ang matanda, malalim, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Ang sumpa ay hindi basta tinatapos. Isa itong utang. At bawat utang kailangang bayaran. Nanginginig ang boses ni Rodel. At paano kung ang kapalit ako? Ngumiti ng mapait ang matanda. Kung minsan, hindi ang buhay mo ang hihingin, kundi ang pagtanggap mo sa kalahati mong itinatanggi. Mula noon, nagsimula ang kanyang pagtanggi at takot na magkahalo. Minsang nakatitig siya sa salamin, nakita niya ang sarili niya pero sa kanyang likod, may batang nakangiti. Nang lingon siya, wala. Ngunit sa salamin, naroon pa rin. Minsan, nagising siya na ang sahig ng kanyang silid ay basa ng putik, kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa putik, may bakas ng 2 maliit na paa, papalapit sa kanyang higaan. Minsan naman, sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang nawawala ang liwanag ng lampara, at sa kadiliman, maririnig niya ang 2 sabayang hinga, mahina, pero sapat para malaman niyang may ibang kasama sa kanyang silid. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jomar lang ang tanging kapit niya. Madalas itong pumupunta, nagdadala ng pagkain, nakikinig kahit walang masabi si Rodel. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo, tinanong ni Jomar, "Pare, kung totoo ngang may sumpa naniniwala ka bang kaya mong pigilan to?" Tumingin si Rodel sa kanya. Matagal, tahimik. Sa kanyang mata, halatang naglalaban ang pagnanais mabuhay at ang takot na baka siya mismo ang panganib.
Hindi ko alam, mahina niyang sagot. Baka ako mismo ang magbubukas ng pinto. At tumulo ang luha na matagal na niyang pinipigilan. Gaze moment. Tahimik si Jomar, pero ang titig niya'y puno ng awa at takot na rin. Isang gabi, nagbalik ang panaginip. Nasa ilalim muli siya ng punong balete, ngunit ngayon, wala ang ina. Sa halip, siya lang at ang kambal. Nakaabot sa kanya ang mga kamay ng mga ito, sabay nagsalita, kung hindi mo kami tatanggapin ikaw ang mawawala. Pagkagising niya, hawak-hawak na niya ang singsing ng kanyang ina. At sa kanyang palad, naroon ang isang bakas ng putik, maliit, basa, sariwa. Dumating ang araw na nawala mismo si Jomar. Isang gabi, hindi ito umuwi at kinabukasan, sabi ng pamilya nito, hindi na raw ito bumalik mula sa ilog. Lahat ng tao, biglang nagturo kay Rodel. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mawawala ang mga tao rito. Lagi siyang kasama ng mga nawawala. Halos pagbuntunan siya ng galit ng buong baryo. Wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo, dala ang mutya, litrato, at singsing. Tumakbo siya hanggang sa dulo ng gubat sa ilalim ng balete. Doon siya bumagsak, humihingal, umiiyak. Patawarin niyo ako kung kasalanan kong buhay ako, sa dilim, may liwanag na sumilay mula sa mutya. At sa loob ng liwanag, nakita niya ang imahe ng kanyang ina, umiiyak, nakaluhod. Anak, hindi ikaw ang kasalanan. Ang kasalanan ay ang pagtatago. Ang sumpa ay hindi sa dugo, kundi sa mga lihim na hindi binibitawan. Napaluhod si Rodel, hawak ang singsing. Sa sandaling iyon, naintindihan niyang ang tunay na bigat ay hindi lang ang sumpa ng kanyang angkan, kundi ang bigat ng pagdadala ng isang lihim na itinago ng matagal. Ngunit habang nakayuko siya, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Nang lingunin niya, naroon ang kambal, maputla, nakangiti, parehong nakatingin sa kanya. At sa katahimikan ng gabi, sabay silang bumulong, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. At sa huling sandali ng gabing iyon, nakaupo si Rodel sa ilalim ng punong balete, hawak ang singsing ng kanyang ina, hawak ang mutya, hawak ang litrato. Sa kanyang mga mata, dumadaloy ang luha, pero sa kanyang tabi, naroroon ang dalawang anino ng batang matagal nang dapat nakabaon. At ang tanong na hindi niya kayang sagutin ay iyon ding tanong na maaaring magpagulo sa sino mang makakarinig ng kanyang kwento. Kung ako ang natirang buhay, sino ang dapat nawala? Mula nang mawala si Jomar, hindi na naging tahimik ang gabi kay Rodel. Para bang ang dilim ay hindi na ordinaryong gabi, isa na itong nilalang na humihinga, nakatingin, at naghihintay. Ang bawat sulok ng kanyang bahay ay parang may sariling mata. Ang bawat paghinga niya ay may kasabay na ibang hininga. Gabi-gabi, bumabalik ang parehong panaginip. Lagi siyang nasa ilalim ng punong balete, hawak ang lampara, habang dahan-dahang lumalapit ang kambal. Sa una, nakangiti sila, sabay na inaabot ang kamay niya. Pero bago pa man siya makalapit, maririnig niya ang tinig na yon, yung paulit-ulit na linya, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Pagkatapos, bigla siyang magigising, pawis na pawis, at sa tabi ng kanyang unan, lagi niyang makikitang nakapatong ang singsing ng kanyang ina at ang mutya. Kahit saan niya itago, lagi itong bumabalik doon, para bang paalala na hindi siya makakatakas. Isang gabi, tumahol ang mga aso sa buong baryo. Hindi normal na tahol, sabay-sabay, mabangis, tila may kaaway na hindi nila makita. Sa bintana ni Rodel, nakasilip siya. Sa malayo, nakita niyang nakatayo ang isang anino. Maliit. Bata. Pero dalawa. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa, at nakatingin direkta sa kanya. Nang mapikit siya saglit at muling dumilat, wala na sila. Pero naiwan ang bakas ng putik sa labas ng kanyang pinto. Maliit na yapak ng dalawang bata. Kinabukasan, pinilit niyang bumalik sa albularyo. Nanginginig ang boses niya. Mang Kalisto, kung hindi ko kayang lumaban, ano nang mangyayari? Tumitig ang matanda sa kanya.
Kung hindi ka lalaban, ikaw ang magiging tulay ng sumpa. Ikaw ang pintuan. At kapag tuluyang nakapasok ang dilim, hindi lang ikaw ang mawawala, kundi lahat ng mahalaga sa paligid mo. Namilog ang mata ni Rodel. Pero mag-isa lang ako. Umiling ang matanda. Hindi ka nag-iisa. Kahit na wala na si Jomar sa paningin mo, huwag mong isipin na tapos na ang kanyang papel. Hindi niya maintindihan. Pero may kakaibang kirot sa dibdib niya, parang tanda na baka hindi tuluyang nawala ang kaibigan. Simula noon, hindi na lang gabi ang bangungot. Kahit araw, nakikita niya ang parehong mga palatandaan. Habang nag-igib siya sa poso, biglang sumara ang tubig, at sa loob ng balon, nakita niyang may nakasilip na dalawang mukha ng bata. Nang kumurap siya, wala na. Habang naglalakad siya sa palengke, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Bigla siyang tumigil, nakatitig sa kanya ng matagal. Wala itong sinabi, pero ang mga mata nito ay puno ng takot, parang sinisigawan siya nang hindi gumagamit ng salita. Ikaw ang magdadala ng kapahamakan. Gaze moment. Rodel, tahimik, nakatigil din isang saglit na tumigil ang oras, mata sa mata, at ramdam ang hiya, galit, at takot na sabay-sabay. Sa isang gabi na hindi na niya makayanan ang katahimikan, muling dumalaw ang parehong panaginip. Pero ngayon may nadagdag. Sa likod ng kambal may babae, ang ina niya. Umiiyak, may hawak na singsing. At bago pa siya magising, narinig niya ang mga salitang hindi niya makakalimutan. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Pagdilat niya, namuo ang luha sa kanyang mata. Ang tanong na iyon ay kumakain sa kanya, kung siya nga ang kapalit para matapos ang sumpa, handa ba siyang mawala? Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ni Jomar. Sarado ito, pero pinilit niyang pumasok. Sa loob, nakita niya ang mga gamit ng kaibigan. Sa isang sulok, nakapatong ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at laking gulat niya nang makita ang isang sulat, nakapangalan sa kanya. Pare, kung sakaling mawala ako, alam kong hindi pa tapos ang laban. Huwag kang sumuko. Huwag mong hayaang lamunin ka ng hiya o takot. Kung hindi ikaw ang lalaban, sino? Nanginginig ang kamay ni Rodel. Lalong lumalim ang sugat sa kanyang puso. Ang taong lagi niyang sandalan, ngayon ay isang alaala na lang, at isang sulat na nag-uutos na huwag siyang bumitaw. Sa mga susunod na gabi, lumala ang mga senyales. Minsang nakatulog siya, nagising siyang nakatayo sa gitna ng gubat, hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Sa paligid, may mga kandilang nakasindi, pabilog. At sa gitna, naroon ang litrato ng babae, nakapatong sa lupa. Nang pulutin niya, kumislap ito. At sa mismong litrato, nakita niyang gumagalaw ang imahe, ang babaeng nakatingin sa kanya, dahan-dahang ngumiti, habang ang dalawang batang nasa bisig nito ay sabay na dumilat, diretsong nakatitig sa kanya. Hindi na siya makakain ng maayos. Hindi na rin siya nakakatulog. Sa bawat pagsara ng kanyang mata, naririnig niya ang sabayang iyak ng kambal. Sa bawat pagbukas niya, naroon ang mga anino. Minsan, habang naglalakad siya pauwi, may dumaan na kalapati. Bigla itong bumagsak patay. Nang lapitan niya, may nakaukit na bakas ng dalawang maliliit na kuko sa dibdib nito. At nang lingunin niya ang paligid, may dalawang batang aninong tumatakbo palayo. Sa gitna ng lahat, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa mga gamit na naiwan ng ina. Ang singsing na dati tanda lang ng pagkalinga, ngayon ay tila susi ng nakaraan. Ang mutya na dati proteksyon, ngayon ay tila koneksyon sa sumpa. At ang litrato, na una niyang tinuring na kababalaghan, ngayon ay malinaw na bintana sa mundo ng kambal. Hindi niya alam kung proteksyon o bitag ang mga ito. Pero isa ang malinaw, sila ang paraan para hindi siya tuluyang mabaliw. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng punong balete, dumating ang isang aso, itim, payat, nakatingin lang sa kanya. Hindi ito kumahol. Hindi ito umalis.
Tumingin lang ito ng matagal. At sa mga mata ng aso, nakita niya ang sariling refleksyon, pero hindi siya mag-isa. Sa kanyang likod, may dalawang bata. Kinilabutan siya. Tumayo siya agad, ngunit nang muling tingnan ang aso, wala na ito. Naiwan lang ang bakas ng mga paa sa lupa, dalawa lang, maliit, bata. Sa baryo, tuluyan nang umiwas ang lahat sa kanya. Kahit ang mga taong minsang kumakausap, ngayon ay lumalayo. May ilan pang naglagay ng asin at bawang sa kanilang pintuan tuwing dadaan siya, para bang isa siyang halimaw. Sa sarili niya, hindi niya na alam kung tao pa ba siya. Sa bawat tingin niya sa salamin, mas dumadami ang mga sandaling hindi na siya ang nakikita niya, kundi ang kambal. Ngunit kahit ganoon, hindi niya maiwasang isipin ang mga salitang iniwan ni Jomar, kung hindi ikaw ang lalaban, sino? Kaya isang gabi, bitbit ang mutya, ang singsing at ang litrato, naglakad siya muli sa gubat. Doon niya narinig ang mga tinig. Sa una, mahina. Pero habang lumalapit, lalong lumalakas. Mga bulong ng mga batang umiiyak. Mga tawa ng mga nilalang na hindi niya nakikita. At ang isang paulit-ulit na linya, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Pagdating sa ilalim ng balete, tumigil siya. Itinaas niya ang mutya, hawak ang singsing, at nilagay sa lupa ang litrato. Nang biglang umihip ang hangin, naramdaman niyang may gumagalaw sa paligid. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas ang dalawang bata. Magkahawak ang kamay, nakangiti, at sabay na nagtanong, kung ikaw ang kailangan naming isakripisyo, papayag ka ba? Doon natapos ang gabi. Ang lampara ay kusang namatay. Ang mutya ay nagliwanag. Ang singsing ay uminit sa kanyang kamay. At ang litrato kumurap ang mga mata ng babae, tila ba muling nabubuhay. Si Rodel nakatayo nanginginig luhaan. Hindi niya alam kung lalaban siya o tatanggapin ang kapalaran. At ang huling tanong na iniwan ng gabing iyon, isang tanong na kahit sino man ang makarinig, hindi madaling sagutin. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Matagal na nakatayo si Rodel sa ilalim ng balete, hawak ang mutya, ang singsing ng ina, at ang litrato na ngayoy parang may buhay na. Sa dilim ng gabing iyon, naroon ang kambal, nakangiti, sabay na nagtatanong ng tanong na halos kumain sa kanyang kaluluwa. Kung ikaw ang kailangan naming isakripisyo, papayag ka ba? Hindi siya nakasagot. Nanginginig ang tuhod niya. Ang lamig ng hangin ay tila dumadaloy sa kanyang dugo. Ang mga mata ng kambal ay masyadong pamilyar, parang sariling mata niya na ibinalik sa anyo ng bata. Bigla, may marahang yabag na lumapit mula sa likod. Humarap siya at laking gulat nang makita si Jomar. Buhay. Nakangiti, ngunit hindi ang ngiting nakasanayan niya. Pare, sabi nito, mahina ngunit malinaw, akala mo mawawala agad ako. Naglakad si Jomar papalapit, hindi lumilingon sa kambal na nakatayo sa likod ni Rodel. Ngunit ramdam ni Rodel na hindi ito ang parehong kaibigan na nakilala niya. Paano ka? Akala namin nalunod ka, nanginginig na tanong niya. Ngumiti si Jomar, mapait. Yun ang gusto nilang paniwalaan. At iyon ang gusto kong paniwalaan mo. Napaatras si Rodel. Hindi na siya makahinga ng maayos. Ano ibig mong sabihin? At sa mga salitang kasunod, tuluyang bumigat ang gabi. Pare, matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam ang sumpa ng pamilya mo. At matagal ko na ring alam na hindi ikaw ang pinili. Ako. Parang nabingi si Rodel. Ano-anong pinagsasabi mo? Lumapit si Jomar, at sa kanyang kamay, may hawak siyang bagay, isang lumang piraso ng tela, kulay abo, may bakas ng dugo. Bata pa lang tayo, nakita ko na ang mga anino. Naririnig ko na ang mga bulong. At alam kong ako ang dapat na maging tulay. Pero hindi ko kayang tanggapin. Kaya tinulungan kong itago ang katotohanan. Napatitig si Rodel sa kanya, puno ng galit at pagkalito. Bakit ngayon mo lang sinabi?
Bakit ngayon, sa oras na halos lamunin na ako ng sumpa? Dahil natakot ako, sagot ni Jomar, at tumulo ang luha sa kanyang mata. Takot akong mawala, takot akong harapin kung ano talaga ako. Kaya sa halip, ikaw ang tinuturo ng lahat. Ikaw ang sinisi ng baryo. At inamin kong hinayaan kong mangyari iyon. Parang tinusok ang puso ni Rodel. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang kaibigang kinapitan niya sa dilim, siya rin palang nagpakain sa apoy ng mga tsismis, siya rin palang nagtabing ng katotohanan. Sa bigat ng revelasyon, naramdaman niyang nag-init ang singsing ng ina sa kanyang daliri. Nang tingnan niya, nagbago ang kulay nito, mula sa kupas na pilak, ngayon ay tila nangingitim, parang sinusunog ng apoy na walang liwanag. Ang mutya naman sa kanyang kamay ay hindi na nagliliwanag tulad dati, ngayon, kumikirot ito, tila ba tumutugon sa kasinungalingang lumabas. At ang litrato, kusang nahulog sa lupa. Nang pulutin niya, nag-iba ang anyo, ang babaeng nasa litrato ay nakatalikod na, at ang dalawang batang nasa bisig nito ay nakatingin diretsyo sa kanya, nakangiti ng mas malupit. Pare, pabulong na sabi ni Jomar, kung tutuusin, ako ang dapat mawala. Pero pinili nilang ikaw ang kahalili. Dahil mahal ka nila. Dahil ikaw ang hindi nila kayang bitawan. Kaya ako ang nagtago. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung mali ba o tama. Nanginginig si Rodel. Pinaglaruan mo ako, pinabayaan mo akong isipin na ako ang sumpa. Hindi ko gustong mangyari ito, sagot ni Jomar, pero ano ang magagawa ko? Tao lang din ako, mula sa likod nila, sabay-sabay na tumawa ang kambal. Mahina sa una, ngunit lumakas hanggang sa parang umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa amin, bulong ng isa. Nanlaki ang mata ni Rodel. Ang linya. Ang parehong linya na narinig niya sa kanyang mga bangungot. Ang parehong linya na paulit-ulit na dumudurog sa kanya. Time loop echo. Ngunit ngayon, masakit. Mas malinaw. Mas totoo. Mabilis na lumapit ang kambal, nakapalibot kay Rodel. Ang isa, nakatingin sa kanya na parang humihingi ng awa. Ang isa, nakangiti ng malamig. Sabay silang nagsalita, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Tumingin si Rodel kay Jomar, humihingi ng paliwanag, ng kahit anong katotohanan na pwedeng kumapit. Ngunit ang kaibigan niya ay nakayuko, luhaan, wala ng lakas ng loob lumapit. Kung ikaw ang pipili, pare, bulong ni Jomar, halos pira-piraso ang boses, ako ba ang isusuko mo? Parang lumamig ang paligid. Ang hangin ay mabigat. Ang mga puno ay tila nakayuko. At sa ilalim ng punong balete, nakatayo si Rodel, tinatanong ng kanyang pinakamatalik na kaibigan kung kaya ba niyang ipagpalit ang buhay nito para matapos ang lahat. Gaze moment. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rodel. Tanging mga mata niya lang, puno ng galit, takot, at sakit. At sa kanyang katahimikan, mas malinaw ang kanyang pighati kaysa sa kahit anong sigaw. Biglang lumamig ang singsing sa kanyang daliri, pero sa halip na pawiin ang bigat, naramdaman niya ang isang mahigpit na hapdi, para bang kumakagat ito sa laman ng kanyang balat. Napatili siya, napabitaw sa mutya, at ang litrato ay nahulog muli sa lupa. Ngunit bago ito bumagsak, kumurap ang imahe ng babae, ngayon ay nakaharap na, at nagsalita sa kanya, anak, hindi lahat ng lihim ay kayang iligtas. Minsan, ang pagsisinungaling ay mas mabigat kaysa sumpa. Napaluhod si Rodel, luhaan, halos wala ng lakas. Ang kambal ay nakatayo sa kanyang harapan, sabay na inaabot ang kanyang kamay. Mula sa dilim, muling nagsalita si Jomar. Kung pipili ka ngayon, huwag mo akong alalahanin. Dahil matagal na akong nawawala. Pagtingin ni Rodel, wala na si Jomar sa kanyang kinatatayuan. Parang usok, parang aninong nilamon ng gabi. Hindi bulong niya, nanginginig, hindi totoo to, ngunit ang kambal ay naroon pa rin, nakapaligid, sabay na bumulong, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay.
At sa oras na yon, ang singsing ng kanyang ina ay tuluyang nabiyak, nahulog sa lupa, at naging abo. Ang mutya ay nagdilim parang bato na lang. At ang litrato punit na, ngunit gumagalaw pa rin ang mga imahen, dahan-dahang lumalapit palabas ng larawan. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng punong balete, nanatiling nakaluhod si Rodel, hawak ang abo ng singsing, hawak ang basag na mutya, hawak ang punit na litrato. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang sumpa ng kanyang angkan, o ang katotohanang niloko siya ng taong tanging minahal at pinagtiwalaan niya. At ang huling tanong na sumasakal sa kanyang dibdib, tanong na hindi niya kayang sagutin, kung lahat ng katotohanan ay kasinungalingan pala kanino ka pakakapit. Nang mawala si Jomar na parang usok, naiwan si Rodel na nakaluhod sa ilalim ng balete, hawak ang abo ng singsing ng ina at ang basag na mutya. Ang punit na litrato ay patuloy na gumagalaw, parang ang mga batang nasa loob ay dahan-dahang lumalabas papunta sa totoong mundo. Ang gabi ay tila humihinga. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay may dalang boses ng mga nawawala. At ang kambal, nakatayo sa harapan niya, magkahawak ang kamay, sabay na nakangiti na para bang alam nilang tapos na ang laban bago pa man magsimula. Dalawa ang ipinanganak, sabay nilang bulong, mas malakas ngayon, pero isa lang ang dapat mabuhay. Napasigaw si Rodel. Kung ganun ako na lang. Ako na lang ang mawala. Huwag na kayong kumuha pa. Ngunit imbes na sumagot, lumapit ang kambal, at sa kanilang mga mata, nakita niya ang sarili niyang mukha, dalawang anyo ng parehong dugo, parehong kaluluwa, pero magkaibang kapalaran. Nag-init ang lupa sa ilalim niya. Biglang sumindi ang mga kandilang nakapaikot sa puno, kahit wala namang nag-apoy. Ang liwanag ay kulay dugo. At mula sa lupa, lumabas ang mga aninong hugis kamay, puro kuko, puro sugat, sabay na pilit hinahawakan ang kanyang mga paa. Hinampas niya ang lupa, pilit kumakawala. Ngunit sa bawat galaw, lalong humigpit ang kapit. At sa gitna ng lahat, narinig niya ang tinig ng kanyang ina, mula sa abo ng singsing, anak, hindi lahat ng sakripisyo ay kayang piliin. Minsan, ikaw mismo ang isusuko ng tadhana. Nanginginig siya. Nanay, ano nang dapat kong gawin? Walang sagot. Tanging ang pagkalat ng abo ng singsing, sumasama sa hangin, parang nagiging alikabok na umiikot sa kambal. Biglang lumakas ang tawa ng kambal. Ang isa ay umiiyak habang tumatawa, ang isa ay malamig at walang emosyon. Pareho kayong nagtatago. Pareho kayong nagsinungaling. At pareho kayong dapat mawala. Nang marinig iyon, parang may sumabog sa dibdib ni Rodel. Hindi na niya kaya. Sinugod niya ang kambal, kahit hawak lang niya ay ang punit na litrato at ang madilim na mutya. At doon nagsimula ang sagupaan. Tinapon niya ang mutya sa lupa, at sa halip na mawala, bigla itong nagliwanag, hindi ng purong liwanag, kundi ng apoy na kulay abo. Ang apoy ay tumama sa mga kamay ng anino, kaya't sandaling nakawala si Rodel. Ngunit sa bawat segundo, mas lalong dumadami ang mga kamay na lumalabas. Sinugod niya ang kambal, hawak ang litrato na parang sandata. Nang itutok niya ito, biglang kumurap muli ang imahe, at sa loob ng larawan, nakita niyang naroon pa rin si Jomar, nakatingin sa kanya, umiiyak, nakikipaglaban na parang nakakulong sa larawan. Pare, bulong ng imahe, isa lang sa atin ang makakawala. Napasigaw si Rodel. Bakit? Bakit hindi sabay? Ngunit hindi na sumagot ang larawan. Unti-unti itong nagdilim hanggang sa naging pira-pirasong abo sa kanyang kamay. Muli siyang sinalakay ng kambal. Ang isa ay biglang lumaki ang katawan, naging aninong kasing laki ng puno, ang mukha ay puro ngipin. Ang isa namay na natiling bata, ngunit ang iyak nito'y parang libo-libong sanggol na sabay-sabay nawawala. Nabitawan niya ang lahat, napaluhod at halos sumuko. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mutya, hindi na bato, kundi parang pusong tumitibok, kulay abo, nanginginig sa lupa. Dinampot niya ito,
at biglang naramdaman ang lahat ng sakit, ang mga tinig ng nawala, ang hiya ng baryo, ang takot ng kanyang ina, at ang pagtataksil ni Jomar. Lahat ng bigat, lahat ng sugat, sabay-sabay pumasok sa kanyang dibdib. Napaluha siya, halos mabaliw. Pero sabay din niyang naramdaman ang lakas, isang lakas na hindi kanya, kundi galing sa lahat ng sinakripisyo, para makarating siya sa sandaling iyon. Kung kailangan ng isa ako na lang, bulong niya, hawak ang mutya na parang apoy sa kanyang kamay. Ngunit bago niya magawa, biglang lumitaw muli si Jomar, hindi na anino, hindi na imahe, kundi mismong katawan, duguan, sugatan, pero buhay. Hindi, sigaw niya, ako na. Namilog ang mga mata ni Rodel. Per, huwag. Hindi kita kayang, ngunit tumingin lang si Jomar sa kanya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Rodel ang huling gaze moment, isang tingin na puno ng luha, takot, at pagsuko. At kung hindi ikaw ang lalaban sino, huling wika ni Jomar, inuulit ang mga salitang dati niyang iniwan. Time loop echo. Ngunit ngayon, hindi ito paalala, ito'y pamamaalam. At bago pa makapigil si Rodel, inagaw ni Jomar ang mutya mula sa kanyang kamay at itinulak ito sa dibdib niya mismo. Sumabog ang liwanag. Ang lahat ng kamay ay nagliyab at naglaho. Ang kambal ay sabay na napasigaw, ang isa'y galit, ang isa'y takot. At sa gitna ng liwanag, nakita ni Rodel si Jomar, nakangiti ng mapait, bago siya tuluyang lamunin ng apoy na kulay abo. Pare, bulong ni Rodel, luhaan, bakit kailangan ganito? Ngunit wala nang sagot. Naiwan lang ang abo, nakakalat sa lupa, at ang mutya ng ayoy tuluyang naging itim, parang bato ng kasalanan. Akala ni Rodel tapos na. Ngunit hindi. Sa katahimikan ng gubat, muling lumabas ang kambal. Ngunit ngayon, mag-isa na lang ang nakatayo. Ang isa ay nawala, at ang natiray nakangiti, nakatingin sa kanya, hawak-hawak ang abo ni Jomar sa palad. Ikaw lang at ako, bulong ng natitirang kambal. Dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. At ngayon ikaw ang natira. Nanginig si Rodel. Hindi niya alam kung panalo ba siya o tuluyan ng natalo. At sa huling iglap ng gabing iyon, habang nakatayo siya sa ilalim ng balete, luhaan, sugatan, hawak ang batong itim na dati mutya, biglang tumingin sa kanya ang kambal, at sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niyang mukha. Ang huling linya na narinig niya bago lumubog ang gabi sa katahimikan, ikaw pala ang sumpa. Magdamag na nakatayo si Rodel sa ilalim ng punong balete, nanginginig pa rin ang mga kamay na hawak ang batong itim na dating mutya. Ang abo ni Jomar ay nakakalat sa lupa, parang alikabok na ayaw mawala sa hangin. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng sariling paghinga niya na mabigat at pira-piraso. Hindi niya alam kung anong oras na o kung lilipas pa ba ang gabi. Ang ilaw ng buwan ay malamlam, natatakpan ng ulap, at ang mga dahon sa paligid ay parang nagmamasid, nakikinig, naghihintay. Lumapit siya sa abo, dahan-dahang dinampot gamit ang kanyang mga daliri, at isinilid ito sa kanyang bulsa. Parang kasalanan ng paghipo, ngunit kasabay nito'y pakiramdam na hindi niya pwedeng iwanan ang bakas ng kaibigang nag-alay ng sarili. Pare, mahina niyang bulong, halos punit ang boses, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa mo. Pero salamat. Kinabukasan, tahimik na bumalik si Rodel sa baryo. Ang mga tao ay nagkatinginan nang makita siya. Maraming usapan, bulungan, tingin na parang tusok. Ngunit wala na siyang pakialam. Wala na siyang lakas para magpaliwanag, at wala na ring saysay ang mga salita. Isang matandang babae ang lumapit. Ikaw na lang ang natira, anya, may halong awa at takot sa boses. Nasaan ang kasama mo? Napayuko si Rodel. Wala siyang sagot. Tanging ang bulsa niyang may laman ng abo ang sumagot para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, pinilit niyang bumalik sa normal. Nagtrabaho sa bukid, tumulong sa mga kapitbahay, ngumiti kahit pilit. Ngunit bawat gabi, bumabalik ang mga alaala, ang kambal, ang mutya, ang litrato, at higit sa lahat,
ang mga mata ni Jomar bago siya lamunin ng liwanag. At sa bawat bangungot, iisa ang naririnig niyang linya, paulit-ulit, nakaukit na sa kanyang isipan, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Hindi na ito sumpa. Hindi na ito tanikala. Para kay Rodel, isa itong paalala na minsan, ang tunay na kapanganakan ay hindi sa laman, kundi sa desisyon. Minsan, sa gitna ng pagtulong niya sa mga kapitbahay, napapansin niya ang mga bata na nakatingin sa kanya, takot pero may halong paghanga. Hindi nila alam ang buong kwento, pero nararamdaman nilang may naiwan sa kanya na hindi na mawawala. At sa tuwing susubukan niyang ngumiti, madalas ay nauwi iyon sa katahimikan, dahil hindi na ganoon kadali ngumiti kapag may bitbit kang alaala ng sakripisyong hindi mo kayang ibalik. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kubo ng kanyang yumaong ina, napansin niya ang piraso ng litrato na natira. Hindi na ito gumagalaw. Ang imahen ng inay nakaharap na, nakangiti ng payapa, hawak pa rin ang dalawang batang kambal. Ngunit ngayon, may kakaiba, ang isa sa kambal ay tila naglaho, at ang natira na lang ay isang bata, nakayakap sa ina, payapa ang mukha. Parang sinasabi ng litrato, tapos na. Isa na lang ang kailangan mabuhay. Ngunit kasabay ng kapayapaang iyon, may kirot sa puso ni Rodel. Dahil alam niyang ang nawala ay hindi lang bahagi ng sumpa, kundi isang kaibigan na nagtakip ng katotohanan at sa huli nag-alay ng sarili. Lumipas ang mga linggo, at unti-unti, natanggap ng baryo na bumalik si Rodel nang siya lang ang natira. May mga bulong-bulungan pa rin na baka siya raw ang kumitil o baka siya ang dahilan. Ngunit sa kabila ng lahat, wala nang lakas ang mga tao para harapin pa ang katotohanan ng sumpa. Mas pinili nilang manahimik, magbulag-bulagan at magpatuloy. At si Rodel, natutunan ding tanggapin yon. Hindi niya kailangan ng pag-unawa ng lahat. Ang mahalaga, naiwan sa kanya ang alaala ni Jomar, ang alaala ng sakripisyong nagpahinto sa gabi ng mga anino. Minsan, habang naglalakad siya sa bukirin, bigla niyang naramdaman ang hangin na parang pamilyar. At sa gilid ng kanyang tainga, parang may boses na bulong, kung hindi ikaw ang lalaban sino. Napatigil siya. Napalingon sa paligid. Wala namang tao. Ngunit alam niyang hindi iyon imahinasyon. Alam niyang iyon ang tinig ni Jomar, hindi bilang sumpa, kundi bilang alaala. Ngumiti siya ng mapait, pinunasan ang kanyang mga mata, at nagpatuloy sa paglalakad. Isang gabi, habang nakahiga, inilabas niya mula sa ilalim ng banig ang batong itim, ang mutya na nagbago ng lahat. Matagal niya itong tinitigan. Hindi na ito nagliliwanag, hindi na ito umiinit. Isa na lang itong ordinaryong bato. Ngunit para kay Rodel, ito ang pinakamatinding paalala ng lahat ng nawala at lahat ng kanyang natutunan. Pinikit niya ang mga mata at mahigpit na niyakap ang bato. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang bigat ng lahat, pero kasabay nito'y ang kakaibang daan. Pare, bulong niya, sa tuwing hahawakan ko, to naaalala kong hindi ako nag-iisa. At doon niya napagtanto ang pinakamahalagang bagay. Hindi lahat ng sumpa ay kailangan buwagin. Minsan, ang sumpa ay alaala, isang bigat na dala ng nakaraan, ngunit maaari ring maging gabay para hindi na maulit. Hindi niya alam kung matatapos na talaga ang gabi ng mga anino. Hindi niya alam kung wala na talagang babalik. Ngunit ang alam niya, sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang alaala ni Jomar, ang larawan ng kanyang ina, at ang sugat na hindi nagagaling, hindi para sirain siya, kundi para paalalahanan na minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay ang hindi mo hinihingi. At sa huling gabi ng kanyang pagninilay, bago siya makatulog, tumingin siya sa bituin, at muling naalala ang mga salitang paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang buhay, dalawa ang ipinanganak pero isa lang ang dapat mabuhay. Ngunit ngayong hawak niya ang bato, ngayon lang niya ito sinagot sa loob ng kanyang puso, dalawa ang ipinanganak. Isa ang nawala. Pero pareho kaming nabuhay. At sa katahimikan ng gabi,
Iniwan niya ang tanong na sumusunog pa rin sa kanyang dibdib, tanong na hindi niya kayang sagutin, kaya't para sa nakarinig ng kanyang kwento, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?